Cleveland naghari sa paint ngunit nang ibabaw ang 3-point shooting ng Celtics, tinapos ang perfect record. Joel Embiid frustrated na sa Sixers, hinamon ni Maxey at Jimmy Butler sinuggest na sa Warriors. Kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Bago nasubukan ng Cleveland Cavaliers ang kanilang perpektong 15-0 start this season laban sa defending NBA champion Boston Celtics noong Martes ng gabi sa TD Garden, tinanong ang coach ng Cavaliers na si Kenny Atkinson kung ano ang nais niyang makuha mula sa laro. Gusto namin ng feedback, sabi ni Atkinson. Higit pang feedback, sana makita namin ulit ang team na ito sa hinaharap sa isang mahalagang laro. Pero sa kabilang banda, ayaw kong bigyan ng labis na timbang ang larong ito. Kailangan ang balanse, ngunit mas sabik ako na makita kung nasaan na kami. At alam nating lahat na hindi pa ito ang pinakamabigat na schedule para sa amin. Kalaban namin ang isang elite na team, ang nangungunang team sa liga. Kaya excited na akong makita kung anong feedback ang makukuha namin mula sa larong ito. Sa sumunod na 48 minuto, natupad ang hiling ni Atkinson. Ang resulta, sa kabila ng malakas na paghabol ng Cleveland pagkatapos ng halftime, nagawa ng Boston na talunin ang Cavaliers 120-117 na tumapos sa hindi pa natatalong simula ng Cleveland sa 15 laro. Ang pagkatalo ay nag-iwan sa Cavaliers na nagtie para sa ikalawang pinakamahabang panalo sa simula ng isang season sa kasaysayan ng NBA, bagamat nagbigay ito ng respeto sa Cleveland. Gayunpaman, ang respeto ay hindi nagtatranslate sa panalo sa scoreboard. At pagkatapos ng halos isang buwang hindi natatalo, nagkaroon na ng talo ang Cleveland salamat sa 33 punto, 12 rebound at 7 assist na pagganap ni Jason Tatum, isa sa 6 na Celtics na umiscore ng double figures. Ang Boston ay nagpakitang gilas mula sa likod ng 3-point arc with 22 for 41 from long range. Ang Celtics na naging leading ng 21 punto sa laro ay nagawa pa ring pigilan ang Cavaliers sa ikalawang kalahati matapos lumamig ang Boston sa 3-point shooting at pinahirapan sila ng Cleveland sa paint. Kung magtatagpo ulit ang dalawang koponang ito sa playoffs sa susunod na tagsibol, gaya ng nangyari sa Eastern Conference Semifinals noong nakaraang taon season, malamang na mahahati muli ang laban sa parehong linya. Ang Celtics ay susubukang mangibabaw sa 3-point line habang ang Cavaliers naman ay sa paint. Sa larong ito, parehong nakuha ng dalawang team ang kanilang gusto. Ang Boston ay nag-record ng 14 for 22 from the 3 in first half. Ang pinakamahusay na 3-point shooting half ng Celtics sa nakalipas na 25 taon na may minimum na 20 attempts. Ngunit ang Celtics ay nag-shoot ng 22 for 45 from inside the arc. Samantalang ang Cleveland ay 36 for 64 from 2 points. Si Donovan Mitchell ang nanguna sa Cavs na may 35 puntos at 8 rebounds, ngunit hindi naging sapat. Sa ibang balita naman, ang Sixers star na si Tyrese Maxey ay hindi nakapagpigil sa isang team meeting noong Martes ng araw. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, tinawag ng batang star ang pangunahing manlalaro ng team na si Joel Embiid dahil sa palaging pagiging huli sa mga aktibidad ng team. Kinwestiyon ni Maxey si Embiid na maging nasa oras sa mga aktibidad ng team, pinagsabihan ng MVP ng liga para sa 2022-23 season na laging huli sa lahat ng bagay at kung paano ito nakakaapekto sa locker room mula sa ibang mga manlalaro hanggang sa coaching staff, isinulat ni Charania. May malapit na pagkakaibigan sina Maxey at Embiid at isang kasaysayan ng pagiging responsable para sa isa't isa ayon sa mga tao sa paligid ng team. Hindi ito dahil sa galit kaya tinawag ni Maxey ang pansin ni Embiid, kundi dahil sa taus-pusong hangarin na manalo at makita ang Philadelphia 76ers na maabot ang kanilang potensyal. Para kay Maxey, ang tanging paraan para mangyari iyon ay kung ang pinakamalaking bituin ng team ay ganap na magpapakita ng dedikasyon at mangunguna sa pamamagitan ng halimbawa. Si Kyle Lowry, isang veteranong point guard, ang unang nagpanukala ng meeting matapos ang ika-4 na sunod-sunod na pagkatalo ng team ngayong linggo. Sa larong iyon, si Embiid ay nakapagtala lamang ng 11 puntos sa loob ng 31 minutes and 12 seconds. Hindi natulungan ang Sixers na makaabot ng 90 puntos laban sa Miami Heat. Ang team ay nasa ika-14 na pwesto sa Eastern Conference na may 2-11 record this season. Sa gitna ng desperasyon, nagtipon ang Sixers para talakayin ang kanilang mga issue
sa isang open na diskusyon na dinaluhan ng mga manlalaro at coaching staff. Natural lamang na ang pangunahing manlalaro na si Embiid ang maging sentro ng atensyon, pero tila hindi niya inaasahan na tatawagin siya ni Tyrese Maxey na 6 na taon na mas bata at kaibigan niya. Ang center mula Cameroon ay may hindi pantay na ginagawa sa pag-attend sa mga nakaraang taon at kamakailan ay naging ugali niya ang pagdating ng huli sa mga aktibidad ng team. Bagamat ang mga bituin ay kadalasang may espesyal na pribilehiyo, hindi maganda para sa team na maging pabaya si Embiid sa kanyang presensya. Sa pagitan ng mga hindi paglalaro at kakulangan ng pagiging maagap, halos wala si Embiid para sa Sixers na maaaring nagpapaliwanag kung bakit mababa ang kanilang chemistry sa court. Sa season na ito, inihayag pa ni Embiid ang plano niyang hindi maglaro sa mga back-to-back games na lalo pang nagpapahirap sa kanya na bumuo ng magandang relasyon sa kanyang mga teammates. Sa gitna ng matinding paghihirap ng Sixers at mabilis na pagkalusot ng season, hinamon ni Tyrese Maxey si Joel Embiid na magpakita ng mas malaking pagsisikap para sa team. Ayon sa mga ulat, naging open naman si Embiid sa puna, ngunit tanging panahon lamang ang makakapagsabi kung may magbabago. Anuman ang mangyari, hindi magandang senyales na isang mas bata at mas baguhang manlalaro tulad ni Tyrese Maxey ang kailangang magtuwid kay Joel Embiid. Sa lahat ng isinakripisyo ng franchise para subukang manalo kasama si Joel, utang niya sa kanila na magpakita kapag kailangan siya at hindi niya maaaring asahang manalo ng kampyonato kung kalahating oras lang siya maglalaro. Anong masasabi niyo ngayon mga kaibigan sa ginawa ni Embiid? Sa ibang balita naman, sa mabagal na simula ng season, may record na 6-7 at kasalukuyang nasa ika-6 na pwesto sa Eastern Conference. Tila hindi tiyak ang direksyon ng Miami Heat. Sa kabila ng ganitong kabagal na simula, nananatiling positibo ang organisasyon at naninindigan sa kasalukuyang roster nito. Gayunpaman, mabilis magbago ang mga bagay sa NBA. Isa sa mga manlalarong may hindi tiyak na hinaharap ay si Jimmy Butler. Sa kanyang kamakailang pagganap laban sa Philadelphia 76ers, pinatunayan niya na kaya pa rin niyang maging pangunahing manlalaro ng Miami. Gayunpaman, nananatili ang mga tanong tungkol sa kanyang kalusugan at hindi nakakatulong ang sitwasyon ng kanyang kontrata para sa Heat. Maaring sa kalagitnaan ng season, kakailanganin nilang suriin ang mga posibilidad ng trade. Sa gitna ng lahat ng ito, iminungkahi ang isang 3-team trade na sangkot ang Heat, Golden State Warriors at Toronto Raptors. Ayon sa artikulo ng Bleacher Report na isang trade every NBA team ay nag-propose ngayon, na ayon kay Dan Faval, ang Heat ay matatanggap sina Jonathan Kuminga, DeAnthony Melton, Andrew Wiggins, first round pick ng Golden State for 2025, first round swap for 2026 via Golden State, first round pick from Golden State for 2027, second round pick from Atlanta for 2028, protected first round pick from Golden State for 2030. Makukuha naman ng Warriors sina Jimmy Butler, Bruno Fernando, Josh Richardson, habang ang Raptors ay makukuha sina Gary Payton sa non-taxpayer MLE, second round pick from Atlanta for 2026 via Golden State, second round pick ng Miami for 2031 with top 55 protection. Ang trade na ito ay isang maingat na hakbang na magpapahintulot sa Heat na mag-move on mula sa kanilang tumatandang superstar na si Butler na 35 taong gulang at madalas na nagkakaroon ng injury. Bagamat siya pa rin ang pinakamahusay na manlalaro ng koponan, tila naglaho na ang kanyang pagkakataon na manalo ng championship. Samantala, bagamat mahusay na manlalaro si Bam Adebayo, hindi pa siya ang uri ng manlalaro na kayang akayin ng isang koponan sa championship. Ang patuloy na pagbuti ng laro ni Tyler Herro ay nagbibigay ng pag-asa, at kung makakakuha ang Heat ng bagong superstar sa malapit na hinaharap, maaaring bumuti ang kanilang posisyon. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa proposal na ito?